Good shot or bad shot nga ba ang inattempt ni Jerome Lastimosa sa dying seconds ng labanang Magnolia versus Meralco Bolts? Tara at pag-usapan natin yan sa video na to. Umpisa pa lang ay tumodo kagad ang Meralco para tuluyang tambakan ng Magnolia at malimit nila sa 7 points ang hot shot sa first quarter. Pinangunahan ni Bates ang momentum ng Meralco at tinapos ang laro na may 7 points, 15 rebounds at 3 block shots while shooting 50% from the field. Bukod kay Bates, tinulungan rin siya ng outstanding rookie noong 2020 na si Aaron Black, na patuloy na nagpapakita kung bakit isa siya sa mga pinakamaasahang young guns ng Meralco Bolts. Nagtala siya ng 17 points, 5 rebounds at 6 of 8 shooting mula sa field. Isang indikasyon ng kanyang efficiency at tamang shot selection. Sa tulong niya, umabot pa sa 18 points ang kalamangan ng Meralco bago tuluyang makadikit ng hot shots. Meron din siya mga crucial basket sa fourth tulad na lamang nitong hang time move niya kontra kay Xavier Lucero. Para naman sa Magnolia, nakapag-ambag pa si Ian Sangilang ng 4 points bago tuluyang umexit sa laro after siyang ma-headbutt ni Brandon Bates noong second quarter. Sinugod pa siya sa ospital pero nakabalik rin naman kalaunan pero hindi na siya pinayagang maglaro ng team doctor na Magnolia dahil baka nga naman mapano pa ito. Ang mga veterans ay nag-struggle sa laro. Si Newsome nagdala ng 6 points bago ma-fouled out habang si Barroca naman ay may 11 pero 25% lamang from the field. After mawala ni Ian, itong mamang to ang nag-step up para sa hot shots, si Russell Escoto. Mataas ang kumpiyansa niya dahil umiscore siya last game ng 16 points at perfect from the field. Sa game naman na to ay nagtala siya ng 11 points while shooting 50% sa loob lamang ng 19 minutes of playing time. Isa sa naging spark plug ng Magnolia hotshot sa third quarter ay ang batang guard na si Jerome Lastimosa, ang promising second year man ng koponan. Siya ang nag-start ng run ng hotshots matapos niyang ma-foul habang pumupukol ng tres na agad niyang nakumpleto bilang 4-point play, dahilan para makuha ng Magnolia ang kanilang unang kalamangan sa buong laro. Sa pagtatapos ng laro, nagtala siya ng 22 points on 7 of 15 shooting, samahan mo pa ng 2 steals. Patunay lang ito na kaya niyang pumuno ng malaking papel kahit sa mga high-pressure situations. Struggling all game long, Xavier Lucero finally came alive in the fourth quarter. Naging mas aggressive siya sa ilalim, kumukuha ng mahahalagang rebounds at nag-convert ng 2 and 1 plays na nagbigay buhay sa hotshots. Kung sa third, si Lastimosa ang nagpasiklab, sa huling yugto naman ay si Lucero ang nagtangkang tapusin ang kanilang run. Sa crunch time, nagpakita na magandang teamwork ang dalawa. Si Lastimosa ang nag-orchestrate ng opensa at nag-set up ng back-to-back threes ni Lucero na napakalaki ng epekto lalo't 5 puntos na lang ang hinahabol ang hotshots mula sa huling 1 minuto ng laro. Pero CJ Cancino to the rescue. Matapos ang back-to-back threes ni Lucero na nagbigay ng lead para sa Magnolia, agad itong binawi ni CJ sa isang cold-blooded jumper off the glass na nagbigay muli ng 1-point lead para sa Meralco. Si Cancino ay naglaro na maganda mula simula hanggang sa dulo. Ipinakita ang kanyang versatility sa opensa at depensa. Bukod sa clutch shot na yon, nagtala siya ng 23 points, 6 rebounds at 4 block shots. Isa sa malaking dahilan kung bakit nakuha ng Bolts ang panalo. Isang brilliant all-around performance mula sa batang forward na patuloy na nagpapakita ng maturity at lalo pang nag-i-improve sa kada laro. Magandang momentum para sa Meralco at madadala nila ito sa kanilang kampanya sa paparating na EASL. At last, bad shot nga ba ito para kay Lastimosa? Marami ang nagsabi na dapat pinasa niya kay Paulie na mas open. Pero para sa akin, wala namang mali sa kanyang desisyon. Si Jerome ang leading scorer at isa sa dahilan ng comeback ng hotshots. Oo, clutch si Paulie, pero may 2 points lang siya at 0 for 3 from the field sa buong laro. Hindi naman dapat sisihin yung tao, kasi kung si Paulie rin ang tumira at nagbintis, sigurado na siya naman na mainit sa mata ng mga tao. Baka sabihin rin nila na sana si Jerome na lang ang tumira kasi siya yung mas mainit. Pero ganun pa man ang mahalaga, ipinakita niya ang tapang at kumpiyansa at sa gabay niya na Coach LA at Mark Barroca, mas mag-i-improve pa ang kanyang decision making lalo na sa mga ganong klaseng sitwasyon sa mga susunod na laro. Kung nagustuhan niyo yon, please like, comment, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga susunod na uploads. This is Shooting Stars. Peace out.